Sobra akong natuwa sa ganitong klaseng mic. Ang mga wireless na mic. Na bakit nga ba ngayon ko lang ito sinubukang gamitin? Kasi sa ganitong klaseng setup, endless ways ang pag-derive ng creativity mo. Dahil magagawa mo lang itong mga ganitong klaseng shots na malayo yung camera tapos bumubulong gamit ng isang wireless mic. Kaya bumili na ako ng wireless mic na may top sale sa market. Fragile, handle with care. Chuchuts. Ano ba ito binubuksan? Thumbs up packaging, man. Grabe. Oh, nakikita ko na. Ay! Ito nga pala ang DJI Wireless Mic Mini. Kasi ito yung pinakamura at gusto ko lang naman i-try, kaya huwag nyo ko i-judge. Binili ko nga pala ito sa Shopee, sa mismong DJI na shop. Na discounted price kasi may coupon ako nakuha. Kaya di ako sponsored, pero DJI, baka naman. Wow! Uy, may pouch. Hey! Ang cute, gagi. Sobrang cute. Oh my gosh, ang cute. Ito yung main box. Wow! Grabe, totally pack sa loob, man. Ang cute. Mga wires. Ito yung TRS cable. USB Type-C cord. Mga tenga ng pusa. Tapos sa loob naman ng box ay isang receiver. Mga cute na transmitters. Sobrang liit, gagi. At Type-C plug. Hindi ko alam kung anong gagawin dito, pero try lang natin kung ipapasok. Hello? 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 Connected na ba? Well, mukhang connected naman na kasi kung nakikita nyo, nag-i-spike yung audio levels. Kaya mukhang connected naman na at hindi ko alam kung anong klase yung volume quality o audio quality niya. Siguro napakasarap. Pero try nga natin pag nandito. Siguro pag nandito, mas reasonable. Dito siya sa aking chest area at titingnan ko kung anong klaseng level. Pero pag nandito naman, kaya siguro kaya magpipik kaya to. Pero sabi kasi nag-a-adjust daw to ng kusa kaya good siguro to. Hindi to detailed review ah. Ito ay kung katulad mo ako na run and gun shotgun. Fuck the manuals. Dapat yung raw capabilities lang ng mic na to ang i-experience natin. Cute you. Ito yung review na kala mo di mo kailangan, pero ito yung tamang review. As in, sinasabi ko ito yung tamang review. Dapat yung out of the box review. Salpak mo agad sa camera mo, tapos gamitin mo, tapos tingnan mo kung malalabas niya ba yung creative side mo. Kumbaga hindi ba siya makakasagabal sa kung ano man yung ginagawa mo pagdating sa content creation. Walang-wala akong masabi sa portability nito kasi tingnan nyo naman, oh. Sobrang cute. As in, ang cute, man. Tingnan nyo, ang liit. Sobrang cute. Walang-wala rin siyang nakukuha ang space pagdating sa travel packing bag chuchuts ko. As in, minimalist lang talaga eh. Kumbaga sobrang sakto niya rin sa akin na ayaw ko rin talaga na may bulky na dalahin. Ang cute-cute mo. Pagdating sa quality ng mic, actually, simula nung umpisa ng video na to, ang naririnig nyong boses ay nagmumula na talaga dito sa mic na to. Para lang yung unboxing na part kasi galing yun dito.
sa road. Pero lahat ng boses na narinig nyo ay mula narito. Kasi literal na sinalpak ko lang siya dito sa A6400 ko tapos ginamit ko na siya out of the box, raw. Walang editing, walang kahit ano kong ginawa, basta sinalpak ko lang. Ayos ba? Ayos ba yung quality? Kasi pinapakinggan ko pa lang yung playback, as in, ang sarap sa ears. Sobrang sarap. Kala mo SMR. Yung pinaka-manual na setting configuration chuchuts na nakita ko dito sa mic na to ay dito sa receiver niya na may dial. Pwede mong hinaan, lakasan, ayan, may +6, +12, -6, -12 dB na kung saan siguro kapag kabisado mo na yung settings ng camera mo, pwede mo na silang itansya o depende na sa yun. Kasi sa akin, okay na tong 0 dB kasi ang kinokontrol ko nga dito sa A6400 ay sa mismong audio recording volume niya. Wala kasing auto feature tong A6400 na kung saan nahayaan ko na lang sana yung camera na mag-adjust depende sa ingay o sa lakas o sa hina ng boses na na-detect ng mic. Pero base naman sa lahat ng timpla ko, okay na ako sa settings ko na 12 at itong 0 na to kasi sarap sa ears. Ito kasing 200D, meron siyang auto-recording feature na kung saan nag-a-adjust na siya depende dun sa naririnig niyang lakas ng tunog o hina ng tunog. Kung sakali nga lang. And mic test. Ang gamit ko ngayon ay yung Canon 200D. Di ko rin alam kung naririnig niyo yung mga aso sa labas. At least pwede na nating matry kung yung auto recording feature o audio level chuchuts nito ay gumagana ba. Kasi kung mas malakas to ng dihamak dito sa A6400, edi gumagana nga to at walang nangyayari kahit naka 0 decibel lang to. Option ng mic na to. Tumigil yung mga aso sa labas. Sayang di natin matatry yung test. Naririnig niyo ba yung basketball sa court? Kasi naririnig ko at naiirita ako. Pero di ko alam kung napipick up niya. Kasi 0 decibel lang siya ngayon. Sisigawan. Hindi. Gagi, ang sarap sa tenga. Ito yung galing sa 200D pero grabe. Karinig pati yung mga aso. Ano pati yung basketball sa court, gagi naririnig. Ayos ah. Gagi ang solid ng mic na to. Bali dito sa box, pwede yata magkasya halos lahat dito eh. Pero may hayaman na. Pasok ko na lang dito sa pouch. Total may mga kanya-kanya rin naman lalagyanan. At least yung magagasgas yung back pag nandito. Yung magnet nito na kiniklip sa damit o kung saan mo man gustong i-clip, sobrang lakas. Madedetect nito yung North Pole. North, tama. Ngayon gusto kong subukan kung gaano neto na mimitigate yung wind. Kasi meron siyang wind suppression chuchuts. Ayan, binuksan ko na yung electric fan at harap-harapan siya dito sa mic. Ito yung testing kapag wala pa tong wind muffs o kung ano man tawag dito, wind chutes. Meron siyang dalawang klaseng wind muffs. Try natin yung itim. Bali may clips siya. Tada! Okay. Nasarap ulit ako ng electric fan. Ito naman yung audio recording test kapag meron na siyang wind muffs. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka sakaling nawala nga yung hangin. Kasi medyo malakas din tong electric fan. Nasa number 1. No, nawala nga yung hangin. Hindi na maririnig maski yung pinakonting marinig mo kasi nakakairita rin kasi minsan yun pag nag-edit ng video. Dahil meron siyang USB Type-C na plug, ngayon itatry naman natin siya sa smartphone. Okay, mic test 1, 2, 3. Ang audio recording na ginagamit natin ngayon ay ang raw na settings na itong mic na to at ang raw capabilities ng camera ko wala akong ginagalaw. Literal na naka-auto lang siguro yung sa mic ng camera ko at naka-0 lang dito sa mismong mic ng DJI. Kaya, tsaka nilayo ko siya para masabi natin na talagang napipick up niya yung sinasabi ko para at least, diba? Gagi, ang ganda. Ibig sabihin ko na talaga yung nakaka-capture na itong DJI na mic sa kahit anong device, yun na rin yung magiging quality sa kahit anong device. Oh fuck.
Pagdating sa build quality niya, yung material niya, hindi yung cheap na mararamdaman mo na parang pag binagsak mo, wala na. Meron pagka-premium plasticky metal yung feel niya na kahit sa tingin mong malaglag, hindi siya yung basta-basta mawawala na lang bigla sa buhay mo. Tapos na drop test ko na nga rin to kasi nung sinushoot ko tong sa mobile clip, ginamit ko lang kasing pang-ipit ay itong suklay at naglag siya mula dyan hanggang dyan at buti nga hindi siya nasira yung receiver. Matibay siya, matibay. Quality nga. Tapos meron din siyang noise cancellation. Bali ito yung tunog ng mic kapag hindi naka-on yung noise suppression kasi kung di ko alam kung naririnig yung mga tao sa likod o yung mismong church kasi meron tong noise cancellation na kapag pinindot nyo tong side na to, mag-iilaw siya ng kulay yellow, tapos lalabas din yung kulay yellow doon mismo sa receiver at eto na yung audio na yun. Hindi ko alam kung may nagbago, kung naririnig nyo pa rin yung tunog sa likod ko, yung mga tao sa paligid. Gustong gusto ko yung subtle na pagtanggal niya ng background noise as in hindi mo siya naramdaman pero nandun siya. I mean ngayon nga gamit ko siya at kumbaga yung noise cancellation niya hindi yung OA na tipong parang nasa ilalim ka na ng dagat at para sa akin mas okay to kasi sharp pa rin yung boses mo at naririnig mo pa rin yung paligid. Goods yun. Hindi man araw-araw nang nakangiti. Mic check, mic check. Itong audio na naririnig nyo ngayon, ito na yung enhance at nilagyan ko na ng counting editing sa Premiere Pro. At pinaka natutuwa talaga ako sa wireless na mic ay, tingnan nyo naman, ang layo ko na. Kasi sabi naman sa DJI na website, umabot daw yung range neto na 400 meters. Kaya try natin kasi mawawala naman siguro kapag hindi na umabot ng 400 meters. I mean, sa tingin nyo, naririnig pa ba ako pag nandito? Nakailaw pa naman. Rinig pa kaya ako pag nandito? Nakailaw pa rin. I mean, kung tutusin, sino ba kasing gagamit ng ganong klaseng kahabang wireless connectivity? Grabe naman yung 400 meters. Sobrang OA na pero astig. Sana, sa tingin nyo, worth it ba? Kasi para sa akin, Gina. Alam nyo kasi, napaka-weirdo naman kasi. Sino ba naman kasi? Meron pa rin. The fuck? Nakailaw pa rin. Grabe naman tong mic na. Napakalayo. Gagito na, sagad na ako. Wala na, kanto, meron pa rin. Sagad na ako. Gagi, ang layo. Sobrang layo ko. Literal na 400 meters na siguro to. Grabe.